sa presensya, maging sa pagbibigay, mahal Panginoon, na siyang susi ng pagpapala. Salamat po, mahal Panginoon, at sa panguna at pangkalahat ang panalangin po namin, mahal Pastor Evangelista Wildy Estrada Almeda, ang iyong huling propeta, mahal Panginoon, ang manliligtas para sa amin na nakikinig ng salita ng Diyos. Mahal Panginoon, pagpalain mo po ang mensahe, mahal Panginoon. Tulungan mo po ako, wala po akong magagawa kung siganakin, mahal Panginoon. Pagpalain mo po kami lahat, mahal Panginoon, sa bawat salita na lalabas. Hallelujah. Pagpalain mo po, mahal Panginoon. Father, in the name of the Lord Jesus, bless the word. Again, I'm doing without the Lord God. Bless me, Lord God. Open the minds and understanding, beloved brethren, especially the new ones, Lord God. Impart to them faith from their heart, to love their soul, love their salvation. Bless the word, Father of Jesus. Make me a blessing to others, O Lord God. Father, in the name of Jesus, doubts and unbelief hindrances cast out from us. Bless the word in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. God bless you, beloved brethren. God bless you sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga narito, na mga anak ng Diyos. Magandang oras sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, na atin lamang pong isipin ang kabutihan ng ating mahal na Panginoon. Sapat na yan, mga kapatid ko, para tayo po ay manatili na naglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Dahil hindi katulad ng mga tao sa sanlibutan, mga kapatid ko, wala silang pinapahalagaan kundi ang mga bagay lamang dito sa sanlibutan. Naghahanap buhay, nag-aaral, ang kanilang mga pamilya, inaasikaso. Yung mga bagay-bagay dito sa sanlibutan, mga kapatid ko, pag puro ang isip mo ay dito, talagang hindi mo makikilala ang Diyos. Malayo ang Diyos. Kaya nga, ang mahal na Panginoon nagbibigay ng pagkakataon para sa mga maglilingkod sa Kanya. Pinapahintulutan ng mahal na Panginoon ang mga kalamidad. Pinapahintulutan ng mahal na Panginoon ang bagyo, ang lindol, ang mga karamdaman, ang mga problema, kung ano-ano pa. Para hanapin ng tao yung makapagbibigay ng solusyon, yung kasagutan. Pag may karamdaman ka, kahit gaano karaming pera ang naipon mo, pag dumating talaga yung tuldok na ng buhay mo, hindi na madudugtungan ang buhay. Kahit na ikaw ay tumira pa sa ospital, kahit na lahat na ng klase ng gamot ay mabibili mo, dahil meron kang pera. Ang problema ganun din. Ang problema hindi natin kayang solusyonan, lutasin sa ating mga sarili. Kaya nga minsan ang mga problema ay nagiging daan para ang tao nagpapakamatay. Yung tao kahit na nasa maayos na kalagayan, pag meron siya naisip na problema, minsan nga may mga sariling sasakyan. Dahil sa naisip yung problema, ibabangga na lang yung sasakyan sa poste, sa kasalubong na sasakyan. Kaya kahit na ikaw ay nag-iingat, kapag ang nakasalubong mo ay yung may problema na gusto na magpatiwakal, walang magagawa talaga yung pag-iingat mo. Ang disgrasya ay nandyan. Ambisyo. Maganda lang ang bisyo sa umpisa. Tandaan po natin yan. Bisyo ng pagsusugal. Una, puro panalo. Puro panalo. Talagang nandyan. Pag dumating na yung ikaw ay hindi na sinuswerte sa pagsusugal, yung ba sinasabi na lang natin na malas, kahit na ano pang pabuenas ang gawin mo, pag dumating na yung malas, ubus talaga yan.
hanggang sa pati ang bahay mo, maisanla mo ang ari-arian mo, sasakyan, lahat na. Meron nga kami naging kapitbahay dun sa lugar ng ng 7th Avenue, Caloocan. Siguro dun sa may mga edad na, yung may-ari ng Halili Transit, isa yun sa mayaman doon sa lugar namin. Talagang, ang father ko kasi noon, panahon na yon, nagtrabaho doon. Nagtrabaho ang father ko. Minsan ako sinasama niya doon. Kumbaga talagang makikita mo yung yaman ng tao. Yung kaginawahan. Nung dumating yung bisyo na siya po'y nalulung na sa bisyo, nako, talagang unti-unti hanggang sa mawala ang lahat ng kanyang ari-arian. Sa madaling salita na lang, na bankrupt. Meron din ako naging kaibigan na mahilig siya sa sabong. Talagang inaalagaan niya yung manok niya. Paggising sa umaga, hinihimas, pinapakain ng masarap, inaalagaan. Sabi nga pinag-iipunan niya pagdating ng derby, ilalaban na niya. Inalagaan niya yung manok niya, talagang nandun yung binibilan niya ng vitamins, masarap na pagkain, para kondisyon. Yung pamilya minsan napapabayaan. Dumating na yung oras na isasabong na niya, derby. Sabi nga niya, pumusta na kayo? Itong manok ko na to, alagang-alaga ko ito. Magaling ito. Magaling talaga, pag practice, magaling. Laging panalo. Nabuyo ng mga kaibigan, nabuyo ng mga kakilala. Sige, sasama kami sa iyo, pupusta rin kami. Kung ano may bebenta, ibenta na. Naku, grabe. Dahil lang yan sa manok. Noong una, ang ganda ng laban. Talagang laban. Medyo palakpakan. Nung time na talagang yung manok ay matatalo pala. Paglipad sa itaas, sinalubong nung kaalaban, pagbaksak, patay kaagad yung manok. Nung inalagaan na mahabang araw, mahabang buwan, pinag-ipunan, naubos pati ang kanyang naipon, naubos pati pera, nang hinayang na. Yung pera niya na pinag-ipunan ng mahabang panahon, pati ng mga kaibigan, ng mga kapitbahay, dahil sabi nga, walang talo. Nung inilaban, talo. Kaya yung pera nila, kasama dun sa manok na lumipad, talo. Kayamanan nila, ari-arian, kasama na manok na lumipad, talo. Kasi sa pagsusugal, win or lose, ay sa karamdaman. Pag dumating ang karamdaman sa iyo, mainam, kung ikaw ay bigyan ng pagkakataon na ang karamdaman mo ay gagaling, katulad ng cancer, para masasabi mo na ang Diyos naghihimala, kahit na nga yung mga hindi naglilingkod sa Diyos Pagka gumaling sila, sasabihin nila, ang Diyos na tinatawagan ko, naghimala. Kahit anong klaseng reliyon. Pag ang pinag-uusapan, yung kagalingan, gagawin lahat. Pupunta sa Quiapo, bibili ng kung ano-anong gamot. Lahat na, gagawin. Para gagaling yung sakit. Lalo na pag may cancer, nako. Sabi nga nung ibang gumaling sa cancer meron Diyos akong pinaglilingkuran. Maaring totoo. Pero ang Biblia nagsasabi, hindi lahat ng klase ng karamdaman
na taglay ng tao ay merong kagalingan. Merong karamdaman na nauuwi sa kamatayan. Merong karamdaman na binibigyan pa ng pagkakataon ng Panginoon ng tao ay mabuhay. Kaya nga itong sabi ng Exodus 15:26, na kung ating pag-aaralan nito, mga minamahal na mga kapatiran ng mga viewers, ito'y pansinin natin na tayo na mga pinagpala ng mahal na Panginoon, anumang bisyo meron tayo, naalis na, binago na tayo ng mahal na Panginoon, anumang problema meron tayo, nagkaroon na ng kalunasan, kalutasan, yung ating mga problema, yung ating buhay na dating alipin ng bisyo, alipin ng kasalanan, minsan natutoksan na lang tayo sa pagkakamali, pagkakasala. Sa bisyo, ganun din minsan, pag may nagtutokso na lang Pero yung buhay mo, ayaw mo na. Tinatanggihan mo na nga yung bisyo, tinatanggihan mo na yung kasalanan. Ayaw mo na talaga. Pero ang demonyo, binabantayan tayo na naglilingkod sa Diyos. Hindi niya na pinapakialaman yung mga nasa sanlibutan. Bakit ko nasabi? O tingnan niyo yung nangyari dyan sa Quiapo. Parang naging buhay na nila yan. Tuwing January 9, talagang nanggagaling sa iba't ibang lugar. Sabi nga nila milyon sa isang araw lang na nandun sila sa Quiapo. Talagang iba, ginawang, sabi nga yung kanilang Diyos na tinatawag, sabi nga na, Viva, itim na Nazareno. Viva! Pinupuri nila yung itim na Nazareno. Diyos nila yung itim na Nazareno. Tinataas nila yung mga nabiktima niyan, yung mga nabiktima ng January 9. Taon-taon naman yan Ngayon, pagkatapos, ayun, ang naiwan, puro basura, puro kalat, dun sa Quiapo. At ang kawawa, yung mga naipit, yung mga nagkaroon ng pinsala, hanggang ngayon, yung iba po'y nagpapagamot pa. Yung iba po'y nalagay nga sa agaw buhay. May mga inatake sa puso, sa init, sa sikip, nagsisiksikan po kasi. Totoo talaga ang Biblia Malapad ang daan patungo sa pagkapahamak. Malapad ang daan na patungo sa pagkapahamak na ang mga tao doon ay nagsisiksikan. Talagang grabe. Dahil wala kasing bawal. Pagkatapos niyan, balik na naman sila sa dating gawi. Yung ang ginagawa nila, tinataas sila yung itim na Nazareno. Sa Biblia, kahit anong tawag mo sa Diyos-Diyosan, hindi siya makakagawa ng mabuti at masama. Hindi siya makakatulong. Kaya yung mga tao, inaalipin lang ng tradisyon, inaalipin ng turo ng reliyon. Ang isipin natin, mga kababayan ko, nasan yung mga leader ng reliyon na pinababayaan lang kayo? Nasaan yung mga nangunguna sa ating reliyon na sinasabi dyan sa Quiapo? Nasaan sila? Disin sana sila yung mangunguna dyan. Disin sana sila yung nandyan sa harapan. Sabi nga follow the leader. Dapat yung mga leader, sila yung nandyan. Yung mga nasa reliyon. O, tingnan nyo, nasaan sila? Wala. Ang pinababayaan, yung mga naghahatak ng lubid, naghahawak ng lubid, talagang grabe ang tao, siksikan. Pero ang Biblia, pag binasa mo, walang kaugnayan. Wala pala yan para sa kaligtasan. Balikan muna natin yung karamdaman. Pag dumating sa atin yung karamdaman, ang sabi ng Exodus 15:26, basahin natin.
At pagkatapos yan, Jeremias, yung tungkol dyan sa reliyon, pagsamba sa ribulto. Basa mo na, Jeremias, ano? Check. Dito po sa aklat ng Exodo, 15, talata po 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang mabuti sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ng kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo, na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Amen. Ang Diyos, nagpapagaling, ha? Pero tayo na mga naglilingkod sa Diyos, minsan naapektuhan na tayo ng karamdaman, naturalisa, ubo, sipon, lagnat, at kung ano-ano pa. Kapabayaan na rin natin sa pagkain. Sa bisyo, wala na eh. Sabi nga natin, wala na tayong bisyo na sigarilyo, alak, at sugal. Minsan nagiging bisyo natin yung pagkain. Nasosobrahan naman. Nasosobrahan naman. Kain ng kain, okay lang, maganda sa katawan. Sabi nga ng isang doktor huwag kayo maniwala na yung baboy nagbibigay ng high blood. Wala naman daw nagbebenta sa palengke na ang baboy ay may high blood. Wala namang kinikilong baboy na may high blood. Kaya yung iba, sabi nila, hindi, nakaka-high blood yung baboy. Siguro, pag nasobrang ka ng maraming pagkain, baboy sa umaga, baboy sa tanghali, baboy sa gabi, bago ka nalang matulog, kumakain ka pa, sobra-sobra na yan. Kaya yung iba sabi ngayon, huwag na kayong kakain ng maraming kanin sa gabi. Dahil minsan sa sobra ng pagkain, yung puso natin hindi na nakapagtrabaho. Hindi na nakakabigay ng maayos na sirkulasyon ng dugo dahil nababarahan na. Para sabihin natin, siguro yung pagkain ng baboy, yung taba, naiipon sa ating tiyan dahil hindi na natutunaw. Hindi na natutunaw. Naiipon. Kaya yung baboy, hindi nakapagbibigay ng high blood yan. Yun ang sabi. Ngayon, kung ito'y totoo at hindi totoo, mas mabuti pa, kontrolin mo yung pagkain mo niyan. Para hindi ka magkasakit. Kaya sabi nga dito sa binasa natin, ang Diyos ay nagpapagaling. Totoo. Amen. Dito sa ating manalagawain, lahat tayo dito na may sakit ay pinagaling ng Diyos. Sabi nga natin, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, lahat ay pinagaling ng Diyos na karamdaman. Yung buhay natin nung araw na wala ng pag-asa, inayos ng Diyos. Amen. Ngayon, itong babasahin natin sa Jeremias, Kapitulo 10, para doon sa mga nandyan sa na biktima ng turo ng tradisyon. Tradisyon na yan. Ng paghatak ng lubid sa itim na Nazareno tuwing Enero. Tradisyon na yan. Tingnan nyo yung itim na Nazareno, ipinagdiriwang nila, birthday daw. Birthday daw yun. Birthday. Kaarawan daw niya yun. O sino man nakakaalam niya na yung kaarawan ng Black Nazarene tama? Nilagyan na lang nila ng kaarawan yun para lahat nga ng tao ay maging tradisyon na, maging kaugalian na. Pwede ba kung sabihin natin, yung January 1, bagong taon? Pwede. Dahil yun ay pagsalubong natin sa bagong taon. Pagkatapos ng December 31, pwede sabihin natin, January 1, bagong taon na. Siyempre tapos na yung last year.
Pero yung birthday ng ng sinasabi nilang itim na Nazareno, hindi pa nga ipinapanganak yung mga tao. Sabi nga natin ang salita ng Diyos ay Biblia na. Ang salita ng Diyos ay salita na ng Diyos. Wala pa tayo dito sa sanlibutan, salita na ng Diyos ito. Hindi mababago, hindi mabubura. Tingnan nyo, babasahin natin itong Jeremias Kapitulo 10, 3, 4, 5. Pakibasa. Ito po sa aklat ng Jeremias 10, 3, 4 at 5. Ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan, sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng makamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Hallelujah. Sa 5, sila'y gaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangang pasanin sapagkat hindi makalalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan ni wala ring magagawang mabuti. Hallelujah! Tingnan nyo mga kapatid ko, kung ating lang iisipin, sabi nga nila doon sa mga naniwala dyan, yung kanilang paglilingkod daw sa Diyos ay totoo dahil sila'y pinapagaling din. Pero wala ka nadidinig na sila'y binago. Wala ka nadidinig na sila'y pinag-imalaan ng Diyos. Ang sinasabi nila, pinagaling din kami. Paghatak namin ng lubid, pinagaling kami. Yung dimpo namin, ipinupunas doon sa itim na Nazareno. Ipinupunas namin sa aming katawan, gumaling kami sa sakit. Nung ito lang, hindi na nila maipunas yung mga dimpo nila, yung panyo nila, tuwalya nila, sa itim na Nazareno. Bakit? Kasi nilagyan na ng harang. Nilagyan na ng salamin, kinulong na nila ng salamin. Kaya hindi na nila maipunas. Maniniwala ka pa rin ba dyan? Nung una, sabi nga nila, na ipupunas nila yung kanilang mga dimpo, yung kanilang mga tuwalya, doon sa itim na Nazareno, mismo doon sa loob, yung itim mismo talaga. Ngayon, nabiisa na, nalagyan na ng takip. Paniniwalaan mo pa yan? Iisipin mo yung mabuti. At iisipin mo kung yan ni tama nga. Pero dito sa binasa natin, sundan nyo ako sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga minamahal na mga kapatiran. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang ikinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Siligaya ng puno ng palma na binilog at hindi nagsasalita. Kinakailangan pasanin sapagkat hindi makalakad. Huwag ninyong katakutan ang mga yaon, sapagkat hindi makagagawa ng kasamaan, ni wala ring magagawang mabuti. Kaya anong nangyari sa ating mga kababayan? Patuloy at patuloy na lang nagpapadaya. Walang naibibigay na mabuti, wala din naibibigay na masama. Kaya yan, tradisyon na lang yan. Taon-taon. Sabi nga nung iba, hanggang sa kanilang kamatayan na. Grabe, no? Mamamatay ka na, ganun ang ginagawa mo. Hindi mo naramdaman sa iyong buhay ang magbago. Hindi mo naramdaman sa iyong buhay na ikaw ay magkaroon ng mapayapang isip, mapayapang puso, maging maayos ang buhay mo. Kaya yung ating mga kababayan, 10 na ng kanilang pamilya, yung kanilang nilalakaran na maluwag na daan na patungo sa pagkapahamak, marami talagang susunod. Marami.
Yan ang sinasabi ng Mateo, Kapitulo 7, 13-14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapat ang daan patungo sa pagkapahamak, at marami ang do'y nagsisipasok. Kaya grabe, yung iba't ibang kalsada na nandun sa paligid ng Quiapo, nakasarado lahat. Dahil ang mga tao nagsiksikan, talagang grabe. Nagsisipasok doon sa makipot na pintuan. Yung iilan. Pero dahil sa malapad na daan na ang pagkapahamak, nandun yung ilan. Marami. Talagang wala na, sabi nga nung isa, hindi na mahulugan ng karayom. Grabe. Ang mga tao nagsisiksikan sa pagkapahamak. Pero tayo na naglilingkod sa Malapayno, mapalad tayo. Na naabot tayo ng panalangin ng propeta ng Diyos. Naabot tayo ng ating mahal na Panginoon. Sa marubdob na panalangin ating mahal na pastor, ang kanyang masipag na paglilingkod sa Diyos. Ang mainit na paglingkod sa ating mahal na Panginoon, pananampalataya niya. Abot sa langit, salamat sa ating mahal na Panginoon. Ang pananampalatayang naging makapangyarihan para sa ating mga naglilingkod sa Diyos. Dahil kung wala tayong pananampalataya, nasaan tayo? Kung ang Diyos di natin nakilala, nasaan tayo? Kung ang mahal na Panginoon ay wala sa atin, nasaan tayo? Ngunit salamat sa mahal na Panginoon, taon ang binibilang natin, binago tayo ng Diyos, pinagaling tayo ng ating mahal na Panginoon, nagkaroon tayo ng maayos na buhay. Hindi katulad dyan sa Quiapo, taon-taon lang, nakakaawa. Tapos sasabihin nila sila yung nasa katotohanan. Dito nga sa binasa natin ang pagsamba sa gawa ng kamay ng taong paglilingkod sa ginawa ng kamay ng tao, walang kaugnayan para sa ating kaligtasan. Hindi makagagawa ng masama, hindi rin makakagawa ng mabuti. Itaas ko yung basa sa 3. Ano sabi? Kaugalian. Naging kaugalian na ng iba. Nakasanayan na. Ibig sabihin niya na ang kanilang naging daan ng paniniwala at paglingkod sa Diyos. Kaugalian na. Nakasanayan na. Sapagkat ang mga kaugalian ng mga bayan ay walang kabuluhan. Sapagkat may pumuputol ng punong kahoy sa gubat na siyang gawa ng mga kamay ng manggagawa sa pamamagitan ng palakol. Kanilang ginagayakan ng pilak at ng ginto. Kanilang kinakapit ng mga pako at ng mga pamukpok upang huwag makilos. Paano ka maabot ng Diyos? Paano ka mabago ng Diyos? Paano ang karamdaman mo'y pagagalingin ng Diyos? Pinako mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo. Hindi na siya makakilos. Hindi siya makakatulong. Kaya tingnan nyo, yung mga kababayan natin. Ang isipin mo nga, bakit yun pinaglilingkuran, tradisyon? Yung iba, bumibili ng mga Diyos-Diyosan. Inuuwi sa kanilang mga bahay. Nilalagay nila dun sa aparador. Nilalagay nila dun sa kanilang altar. Tingnan nyo yung mga naglilingkod dyan. Hanggang sa ang karamdaman na hindi na nila kaya. Ang karamdaman, ang problema, hindi na nila maayos ang kanilang sarili, ang kanilang pamilya. Wala na. Mamamatay sila. Sa kasalanan, dahil ang kabera ng kasalanan ay karamdaman, ang kasalanan nagbunga ng karamdaman. Ang karamdaman na wala ng lunas, pag hindi na kayang gamutin ang maggagamot,
na uuwi sa kamatayan. Ganon sabi ng Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Datapot ang kaloob ng Diyos kay Kristo Jesus ay buhay na wala hanggan. Kaya ang tao mamamatay sa kasalanan dahil sa kanyang karamdaman. Hindi ka naman papatayin kagad ng demonyo eh. Pahihirapan ka muna. Pahihirapan ka muna ng demonyo hanggang hindi mo na kaya. Kaya yung iba, dinadamay pa ang Diyos. Naglilingkod din daw sila sa Diyos. Bakit ganun ang kanilang buhay? Naniniwala din sila sa Diyos. Bakit naging ganun ang kanilang naging daan ng buhay sa sanlibutan? Kaya nga sabi ng Apokalipsis 9:20, tingnan nyo. Sa ating mga viewers, sa lahat na nandyan, sundin nyo ang salita ng Diyos. Sundan nyo ako. Apokalipsis 9:20, pakibasa. Sa aklat ng Apokalipsis 9:20, ganito po ang pagkakasabi. At ang nalabi sa mga tao na hindi napatay sa mga salot na ito ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang makamay upang huwag sumamba sa mga demonyo. Hallelujah. At sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy na hindi nakakakita ni nakaririnig man ni nakakalalakad man. Amen. Tingnan nyo. Ito'y salita ng Diyos. Hindi pa tayo pinapanganak sa liputan. Wala pa tayo, salita na ng Diyos. Sino na ang buhay sa panahon ni Moses? Wala. Sino na ang buhay sa panahon ng 12 alagad ng mahal na Panginoon? Wala. Pero ang salita ng Diyos na nanatili. Ang salita ng Diyos ay buhay hanggang ngayon. Makapangyarihan ang salita ng Diyos kapag ikaw ay naniwala. Kaya dito sa ating manalagawain, tignan nyo, magmula nung naglingkod ang ating mga kapatiran sa mahal na Panginoon, sabihin na lang natin, nag-umpisa ang ating church ng 1975. 1975, ito na yung ating banal na gawain na pinangunahan ng ating mga pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, Assistant Pastor Lina Kumon Almeda. February 1975. Itong next month, February 2024, ang himala ng Diyos, dati pinag-uusapan lang sa Quezon City, ang himala ng Diyos pinag-uusapan lang sa Luzon, Visayas, Mindanao. Ngayon, ang himala ng Diyos pinag-uusapan sa buong mundo. Ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay totoo, ang Diyos ay nagpapagaling. Grabing kabutihan ng Diyos. Kaya kapag ikaw ay tinawag ng Diyos at nilagay ka na ng Diyos sa gawaing ito, pahalagaan mo ang kaligtasan mo. Dahil ikaw ay pinili na ng Diyos para tawaging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Amen! Tingnan nyo yun sa Quiapo nga, pinapahalagaan nila. Tradisyon na nila taon-taon. Wala silang nakuwang mabuti. Dahil sabi ng Biblia, hindi makagagawa ng mabuti. Hindi rin makagagawa ng masama. Kaya yung mga tao doon, ano na nangyari? Nadaya. Kaya kung iniisip ko nga, saan kaya yung mga leader ng reliyon doon? Nasaan yung mga nakasutana? Nasaan si Father so-and-so? Nasaan yung mga alalay? Wala. Hindi pinapakita. O wala talaga. Grabe, oh. Ang nandoon, yung mga kababayan natin, na humingi ng grasya sa Diyos. Humingi ng biyaya sa Diyos. Imbis na grasya ang mahingi nila, ano nangyari? Disgrasya ang nangyari sa iba. Merong inatake sa puso. Merong nagkasakit. Merong mga nadaganan dahil sa siksikan.
terrible. Kung gano'n ang Diyos sa paglilingkuran mo, ibig sabihin, hindi mabuti ang Diyos mo. Kung Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi makatulong sa iyo dahil ang Biblia nagsasabi, hindi makagawa na mabuti, hindi rin makagawa na masama, magpapatuloy ka pa. Samantalang sa gawain ng Jesus Miracle Crusade, sinabi ko, 1975 nag-umpisa at itong darating na February 2024, 49 years na ang himala ng Diyos. Nandito pa rin ang himala ng Diyos ngayong January 2024. Ang mga nagpapatotoo, totoong pinaghimalaan ng Diyos. Mga cancer victim, pinagaling ng Diyos. Mga bakla, mga tumboy, binago ng Diyos. Isipin mo na lang, yung pag-ibig ng Diyos na naabot ka ng ebanghelyo ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, gospel is the power of God unto salvation. Romans 1:16, ang salita ng Diyos ay pinapangaral natin, ebanghelyo ni Kristo, kapangyarihan upang ang tao maligtas. Sabi ng 1 Corinthians chapter 4 verse 20, for the kingdom of God is not in word only but in power. Yung gospel kapangyarihan na pag ikaw ay naabot, anumang kalagayan mo, huwag mong sayangin ang pagmamahal ng Diyos. Dahil sabi nga ng John chapter 3 verse 16, gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan ito, na ibinigay niya ang kanyang buhay, ang kanyang bugtong na anak, upang sino mang maniwala at sumampalataya sa Diyos ay huwag mapahamak. Tayo na nandito ngayon, salamat sa mahal na Panginoon. Bumibilang na tayo ng taon dahil ang Diyos natin mabuting Diyos. Amen! Nung una, tayo rin ay lumalakad sa malapad na daan patungo sa pagkapahamak. Ako rin ay naging biktima niyan. Noong ako'y nasa Metro Manila, nabiktima rin ako. Nagpupunta rin ako sa Quiapo. Pero pagdating na yung hatakan ng lubid, hindi na ako sumasama. Dahil wala. Doon lang ako sa punas-punas. Yung sakit ng aking kapatid, grabe, ilang beses ko siya dinadala sa Quiapo para malunasan ang kanyang sakit. Ang aking buhay gusto ko mabago. Gusto ko maalis yung aking bisyo. May sakit din ako na acute ulcer, acute appendicitis. Pumupunta ako sa Quiapo. Pagkatapos, pag nabalitaan ko na meron namang himala doon sa ibang lugar, pupunta naman. Hanggang sa napunta ako ng grotto. Yan. Binuntahan ko yung mga istasyon doon ng grotto. Nagdadasal. Hindi rin ako nabago. Hindi rin gumaling ang aking karamdaman. Sa Baclaran, pag hindi ako nakapagsimba sa Quiapo, nandun ako sa Baclaran. Kung saan ako abutin na pwedeng magdasal, tumatawag ako sa Ribulto, tumatawag ako sa Diyos-Diyosan. Wala nangyari sa aking buhay. Pero na ako'y nagkaroon ng grabing sakit, halos ikamamatay ko na ang sakit ko. Noong 1978, nasabi nga, yung aking karamdaman, acute ulcer ay lumala. Yung aking appendicitis ay lumala. Wala na akong pag-asa. Ngunit meron kaming kapitbahay na nagsabi sa akin, Nanding, subukan mong dumalo. Subukan mo maglingkod sa Diyos. Sa pamagitan ng panalangin, ang ating malapastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, gagaling ka. Hindi pa ako bihasa na magsabing malapastor Evangelista Wildy Estrada Almeda. Hindi pa. Basta't ako'y gustong gumaling, gusto ko magbago, ako'y dumalo sa Bible study. Bible study lang. Na ako'y pinag-pray. Sabi agad ng ating malapastor, ating beloved Mama Dear, maglingkod ka sa Diyos. Pagagalingin ka ng Diyos.
dumalo ka sa gawain, gagaling ka, pagpapalain ka. Yun ay sa Novaliches, sa Uyo. Hanggang sa ako'y pumupunta doon sa Sumakwel Village sa Ordua. Hindi ko pa alam, basta't ako'y sasabay lang sa mga kapatiran. Pag nakasakay na kami sa jeep, nakita ko ibang kanilang mga suot. Mahabang damit, mahabang mga buhok, maayos, may kabanalan. Magbabayad ako, papunta sa Ordua. Tapos yung pauwi na, nakita ko ng mga kapatiran. Naging kapatiran na nila ako. Libre na ako sa pamasahe. Kaya every Sunday, inaabangan ko yung jeep. Nandun yung mga kapatiran. 2 sakay kasi. Magmula sa Uyo hanggang Novaliches. Pagkatapos Novaliches, Ordua, yun, another sakay. Kaya yung mga panahon na yan, dahil hindi na ako nagsusugal, wala nang bisyo, wala na akong pasugalan sa bahay, wala na akong bukis ng karera, wala na akong bukis ng hayalay, talagang ano na ako, going straight na. Talagang ang buhay ko, gusto ko na ipaayos sa Diyos. Hindi ko kayang ayusin ang buhay ko. Nung pinaayos ko dyan sa Diyos, pinaayos ko na sa mahal na Panginoon, doon naging maayos ang buhay ko. Ang karamdaman, hindi ko kayang bigyan ng lunas. Dahil pag may pera ako, bibili ako ng gamot sa Mercury Drug. Pag walang pambili, titiisin ko yung sakit. Titiisin ko. Grabe. Sabi ng mga kapatiran, gagaling ka. Kaya nung December na yan, 28, 1978, pagpasok ng 1979, 80, 81, naramdaman ko, wala na ang aking sakit. Hanggang ngayon, 2024 na, wala na ang aking karamdaman, pinagalingan ko ng Diyos. Hindi na ako minom ng gamot, hindi ako nagpa-opera. Nasabi ng doktor sa Chinese General Hospital, ooperahan ako. Hindi ako nagpa-opera. Sa panalangin lang, pinagalingan ko ng ating mahal na Panginoon. Dahil ang panalangin ating mahal na Pastor, Evangelista Wildy Estrada Almeda, ay totoong pinakinggan ng Diyos. Ako'y nagkaroon ng pananampalataya. Nagkaroon ako ng kasabikan na maglingkod sa Diyos. Kaya tuwing gawain, nandun ako. Wala pa akong alam na awitin ng mahal na Panginoon. Basta ang inaalay na awitin lagi. Panginoon, minamahal kita. Panginoon, paglilingkuran kita. Ang tanging alay ko. Hanggang sa natutunan ko, yung awitin patuloy na maglilingkod. Dahil nandyan ang pag-uusig, nandyan ang mga kapitbahay na inuusig na ako. Bakit iniwanan ko na daw ang bisyo? Bakit wala na akong bisyo? Bakit iniwanan ko ng bingo, ang laki na yun, ng 41, iniwanan ko na lahat ng gawaing makasanlibutan, pati barkada. Inusig na ako ng mga kapitbahay. Meron pa mga nagsasabi, nabaliw na sinanding, nabaliw na sinanding. Dahil wala na akong panahon sa bisyo. Wala nang panahon sa kasalanan. Basta tuwing umaga, puri ako sa Diyos. Puri, panalangin, puri, panalangin. Pagdating ng tanghali, umahayo ako. Iniiwanan ko ang aking mga kapatid, ang aking mahal na ina. Dahil ang aking mahal na may nasa abroad pa noong panahon na yan. Umahayo ako sa mga kapitbahay, umahayo ako. Nagtataka sila dahil hindi na programa ng karera, hindi na programa ng hayalay ang dala ko. Ang dala ko yung salita ng Diyos, ang Biblia. Nagugulat sila. Nagugulat sila. Ano nangyari sa iyo, Nanding? Akala namin kukubrahan mo kami. Akala namin itataya kami. Pero bakit ngayon, salita na ng Diyos ang pinapangaral mo? Sabi ko, meron Diyos na totoo. Meron Diyos na nagmamahal. Kaya hindi pa rin lang pinaniwala. Inuusig sa amang kapitbahay, inuusig. Hanggang sa pumunta ako doon sa kabila,
Sa kabilang barangay, dumayo na ako sa kabilang barangay. Doon ko nakita ang himala ng Diyos. Sabi ko, merong Diyos na nagpapagaling. Merong Diyos na mga pangyarihan. Meron lumapit sa akin doon na mga naglalaro ng basketball. Sabi nila, kung totoo yan sinasabi mo, maglilingkod kami sa Diyos. Meron dyan, bata, mamamatay na. Bata, mamamatay na. Sabi ng mga nandun. Pati yung mga kapitbahay, kinorner na ako. Hindi na ako pinakawalan. Kung totoo yung sinasabi mo ng Diyos na pinapakilala mo sa amin, nagpapagaling, yung bata na may sakit dyan, ipananalangin mo at pagalingin ng Diyos. Ipanalangin mo. Nag-uumpisa pa lang ako nung nahahayo. Nag-uumpisa pa lang ako. Medyo kabado ako. Medyo nandyan pa yung kaba. Takot. Isipin nyo, pinasok ko squatter area. Nandun yung mga nagiinuman. Nandun yung mga nagsusugalan. Nandun yung mga walang ginagawa. Kundi nandun, nagkukwentuhan. Pinasok ko yun para mangaral ng salita ng Diyos. Miss Kay, talong niyo yan dyan sa may lugar namin sa Uyo. Pinasok ko. Hanggang sabi ng magulang, maawa po kayo. Tulungan nyo kami dahil tong anak ko, may gitsang buwan na hindi kumakain. Payat na. Nung dinala sa harapan ko, talagang butot balat na. Wala na. Walang pambili ng gamot, walang pampaospital. Naghihirap ang pamilya. Wala akong ginawa kundi nanalangin sa Diyos. Umiyak ako ng tulong sa mahal na Panginoon. Umiyak ako ng gabay sa mahal na Panginoon. Nanalangin ako. Doon ako natutong manalangin na nakaluod. Umpisa pa lang doon. Lumuod na ako sa mahal na Panginoon. Nanalangin ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Kung ito ang paraan na ako'y magagamit mo sa gawain, magpakita ka ng himala. Mahal na Panginoon, kung ako'y gagamitin mo sa banal na gawain, mangangaral ang salita mo, magpakita ka ng himala. Hindi ko pa alam yung mga himala. Basta't ako'y nanalangin na. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako. Mahal na Panginoon, tulungan mo ako, wala akong magagawa kung ang gulang. Nangaral ako ng salita ng Diyos. Ang pinangaral ko yun, John 3:16 lang. Ang maniwala at sumampalataya sa Diyos, hindi mapapahamak. Ang maniwala at sumampalataya sa Diyos, maglingkod sa Diyos, ang Diyos ay maghihimala. Sabi nila, totoo bang may himala? Hanggang sa nabasa ko yung Marcos 16, 15 hanggang 18. Pakibasa. Marcos 16, 15 hanggang 18. Nung nabasa ko yun, nagkaroon ako ng 100% na pananampalataya. Dahil yung salita ng Diyos na yan, pinangawakan mo. Pinangawakan ko mainam. Ang salita ng Diyos, sabi ko, ito'y totoo. Ipatong ang kamay sa may sakit, ang may sakit ay gagaling. Pakibasa muna. Marcos 16, 15 hanggang 18. Saklat po ng Marcos 15, 16 hanggang 18. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat, ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa magsisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila'y magsisihawak ng mga ahas na hindi magsisinom. At kung hindi magsiinom sila ng bagay na nakamamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang makamay sa mga may sakit at sila'y magsisigaling. Amen. Amen. Ulitin ko lang mga kapatid ko. Marcos 16, 15 hanggang 18. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanlibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal.
Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At lalakip ang mga tandang ito sa mga magsisisampalataya. Magpapalabas sila ng mga demonyo sa aking pangalan. Magsasalita sila ng mga bagong wika. Sila magsisihawak ng mga ahas. At kung magsiinom sila ng mga bagay na makamamatay sa anumang paraan, ay hindi makasasama sa kanila. Ipapatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit at sila magsisigaling. Noong una, parang alinlangan yung mga nandun. Kasi alam nila na kubrador ako ng hayalay tsaka karera. Nagtaka sila dahil nangangaral ako. Sabi nila, totoo ba yung ginagawa mo niya, Nanding? Hindi ka na kubrador? Oo. Kaya nga salita na nandun sa pinapangaral ko eh. Tapos sabi nila, hindi ka na rin nagmumura? Oo, hindi na ako nagmumura. Kasi walang sugarol na hindi pwedeng hindi magmura. Walang may bisyo na hindi pwedeng magmura. Talaga nagmumura. Eh nagtaka sila. Hindi ka na nagmumura? Nako, sinubukan nila ako. Minura nila ako. Akala nila gaganti ako. Minura nila ako. Yung mga salitang masasakit pakinggan. Basta sinasabi ko, praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sabi ng mga nandun, kilala pala ako na obrador. At mukhang totoo yung sinasabi ni Nanding. Mukhang nagbago na nga. Dati, naka-short lang ako, nakasando. Nung nakita nila ako, nakabarong. Aba, iba na nga. Ngayon, sa madaling salita, yung sinasabi ko, pinakita ko sa kanila yung paglilingkod sa Diyos. Ito na. Sabi ng mga nandun, sige, ipanalangin mo na yan. Pag gumaling yan, maglilingkod kami sa Diyos. Eh yun nabasa natin. Kailangan magpabautismo. Challenge ko sila. Kailangan magpabautismo kayo para lahat tayo mapatawad ng Diyos sa ating kasalanan. At ang ating panalangin pakinggan ng Diyos. O sinabihan ko muna yung magulang ng bata, maglingkod kayo sa Diyos. Magpabautismo kayo. Sibin nyo, nando kami sa Uyo, ang pagbabautismo namin sa Novaliches, doon sa may Nitang, Barangay Nitang, ang layo. Sabi ng mga nandun, sige, magpapabautismo kami. Basta't pagalingin ng Diyos yung bata na may sakit. Ito na, nag-umpisa na, nag-pray na ako. Umawit muna ako ng papuring awitin. Ang tanging alay ko. Eh meron nagigitara doon. Sinundan niya na lang ako sa kanta. Yung ang tanging alay ko. Yung palang kanta na yun, kinakanta rin sa sa Catholic Church. Di kinanta namin lahat. Ba, marunong pala kayong kumanta. Sabi ko, marunong pala kayo magpuri sa Diyos. Lahat kami, umawit. Ang tanging alay ko. Basta yun lang kinanta namin. Pagkatapos, pinasunod ko sa panalangin lahat ng nandun. Siguro meron mga 50 katao. Dahil pinaligiran nila ako dahil dun sa bata na may sakit. Pinaligiran nila ako. Ang dami. Sabi ko, hallelujah, mahal na Panginoon. Tulungan mo po ako. Mahal na Panginoon, samahan mo ako. Habang ako'y nagpipray, naiyak ako. Sabi ko, mahal na Panginoon, gabayan mo ako. Tapos pati yung mga nandoon na nakikinig, habang pinapatanggap ko na sila sa mahal na Panginoon, sabi ko, magsisi tayo sa ating kasalanan. Magsisi tayo sa ating kasalanan. Lahat, magsisi. Habang nagigitara pa yung yung gitarista, marunong pala siyang kumanta ng ang tanging alay ko. Sabi ko, sige, kantayin mo. Kantayin mo lang yan. Tapos habang umaawit, nagpipray na ako. Mahal na Panginoon, maghimala ka sa oras na ito. Alam ko, ikaw ay Diyos sa makapangyarihan. Ikaw ay Diyos sa mahabagin.
Ipakita mo, malapay ng himala, ipakita mo sa mga narito ang kapangyarihan mo. Nanalangin ako. Sabi ko doon sa mga magulang, yung bata, maglingkod na kayo sa Diyos. Maglingkod kayo sa Diyos. Sabi nila, opo, maglilingkod kami sa Diyos. Basta't pagalingin ng Diyos yung aming anak. Nanalangin ako. Pagkatapos ko nag-pray, umiyak ako, mahal na Panginoon, maghimala ka sa oras na ito. Yung bata na talagang butot balat na, 1 buwan na hindi kumakain, pinag-pray ko, mahal na Panginoon, huwag po dumating sa batang ito ang kamatayan. Dahil natakot din ako, baka mami, pag-pray ko, mamatay Di lalo na akong usikin. Mahal na Panginoon, maghimala ka. Huwag pong pahintulutan ng batang ito'y mamatay. Mahal na Panginoon, ang batang ito'y pagalingin mo, palakasin mo. Sa pangalan ni Jesus, pinag-pray ko. Mahal na Panginoon, balik mo ang gana ng batang ito sa pagkain. Mahal na Panginoon, maghimala ka sa oras na ito. Pinag-pray ko yung mga nandun, nilians ko, katulad ng ginagawa na natin ngayon. Nilians ko. Sabi ko, maniwala kayo, sabi nyo, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. Sa madaling salita, noon ay pag-pray ko yung bata, nag-iyakan yung mga magulang. Nag-iyakan, nagulat. Sabi nung magulang, ba't biglang lumakas? Biglang lumakas tong may sakit, na 1 buwan na hindi kumakain. Tapos sinabi ko dun sa magulang, magluto po kayo ng lugaw, magluto kayo ng noodles. Kung ano maluluto niyo, kung mayroong noodles, magluto kayo. Kung mayroong makapagluto ng lugaw, maglugaw. Di nandun pa rin ako, nagpipreach pa rin ako. Pinapangaral ko pa rin sa salita ng Diyos. May nagluto ng noodles. O sige, panamigin yung noodles. Pagkatapos, pinakain sa bata, ipinakain. Nagulat yung mga nandun. Ang sabi nila, 1 buwan na hindi nakakain, pero ngayon, kumakain ng noodles. Grabe! Andun pa rin yung mga nag-uusyoso. Lalo nang dumami na. Na-corner na ako. Sabi ko, sige, total, nagimala na ngayon ang Diyos. Pinapakain na ng magulang itong bata ng noodles. Kung pagkatapos siya kumain ng noodles, magluto na kayo ng lugaw para mapakain niyo yung bata. Tuloy-tuloy na yan, makarecover. Tuloy-tuloy na yan, makarecover na yan. O sabi ko, magpabautismo kayo. Lahat na nandito, magpabautismo. Alam nyo, himala talaga. Yung araw na yon, nag-arkila ako ng jeep para yung mga nandoon magpabautismo. 1 jeep ang nabautismuan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Nagulat sila. Bakit bigla silang sumama? Bigla silang nagsisama, parang talagang napakita ng Diyos yung himala kagad Yung kumain yung bata ng noodles. Sabi, sige, magpabautismo kayo lahat, magpabautismo. Sinamahan na, magpunta kami dun sa, ko ng jeep. Balikan din. Sige, magpabautismo, nagbautismo kami doon, nagbautismo. Sabi ko, mahal na Panginoon, napakabuti mo. Dinaatid ko na sila, naatid ko doon. Sabi nung mga nandun, totoo ba yan? Maglilingkod na kami sa Diyos. Dinatid ko na. Sabi ko, yan babalik ako ni bukas. Lahat tayo magpupuri na sa Diyos. Nako, sinama ko na ilang kapatiran para magpuri. Yung mga nandun sa uyo, sinama ko na, pati yung mga nandun ng mga kaibigan ko ng mga standby para makita nila. Sa madaling salita, nako, kinabukasan, bago ako matulog, nagpray ako. Mahal na Panginoon, gabay mo at patnubay ang hiningi. Tulungan mo ko, mahal na Panginoon, kung paano ka naghimala. Babalik ako, mahal na Panginoon, hindi mo ko pababayaan. Totoo. Pagbalik ko, nako, natakot ako. Bakit? Nasa iskinita kasi. Sinalubong ako ng mga tao.
Sinalubong nila ako. May umawak agad sa kamay ko. Naku, hallelujah. Ano nangyari? Ang pinaisip ng demonyo, baka namatay yung bata. Dahil napakain ka agad eh. Sabi ko, hallelujah. Sabi ng mga hindi. Sumama ka sa amin ngayon ng ding. Hinawakan nila ako sa kamay. Niyaya ako dun sa sa looban. Pati mga kapatiran, niyaya na. O, sige, sama kayo, sama. Hindi na ako ninervyos dahil may kasama na ako mga kapatiran. Sige, punta tayo dun. Himala ng Diyos, talagang himala. Pagpasok namin, merong lamesa, nakalagay pansit, nakalagay soft drinks, nakalagay tinapay. Sabi ko, bakit nagkaroon kayo ng handa? Nagkaroon ng tinapay, soft drinks, saka pansit. Sabi nung isa, naniwala kami ng ding sa sinabi mo. Bakit? Yung ipinag-pray mong bata, ayan, kumakain na. Birthday niya ngayon. Naganda kami para sa kanya at para sa iyo. Ha? Nagulat ako. Yung pala, yung bata na yun, kung mga hinihintay na lang ang birthday niya para kung anong sitwasyon ang mangyayari sa kanya. Kaya nung ipag-pray, nagulat yung mga nandun, kinabukasan, ako, tuloy-tuloy ng happenings. Kainan, pati mga standby, nagkainan. Hindi na kanta ng lasing ang kinakanta, kundi papuri na sa Diyos. Papuri sa Diyos ang inawit namin. Nagpasalamat kami sa mahal na Panginoon. Ngayon, salamat sa mahal na Panginoon. Ilang taon ang lumipas. Yung bata na ipinag-pray ko, may pamilya na, nandyan sa Novaliches. Naalala ko lang. Sabi ko, kung di totoo ang Diyos, wala na. Patay na siya. Pero dahil ang Diyos ay mabuting Diyos sa pinaglilingkuran natin, ang himala ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Amen. Kaya kung merong himala sa ating mga buhay, ang mga naunang pinag-uusapan natin dito, yung kabutihan ng Diyos, ay yung abang lingkod, kung hindi pinaghimala ng Diyos, wala na ako. Dapat kayo din ang iniisip natin, yung kabutihan ng Diyos sa atin natanggap. Kung paano tayo binago, pinagpala, ngayon naging anak tayo ng Diyos, dahil ang Diyos natin ay totoo. Amen! Yes, salamat sa ating mahal na Panginoon. Na kung hindi mabuti ang Diyos, di sana tayo lumalakad sa malapad na daan na ang tungo ay kapahamakan. Katulad ng ginagawa ng ating mga kababayan sa Quiapo. Nagsisiksikan. Malapad na nga yung daan. Nagsisiksikan sila dahil sa kapahamakan. Pero tayo na nandito, pinili ng Diyos. Hallelujah! Salamat sa ating mahal na Panginoon. Dahil ang Diyos natin ay totoo. Ang Diyos natin ay makapangyarihang Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord. Salamat sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga sabi ng banal na kasulatan, huwag natin kalilimutan ang kabutihan ng Diyos. Kapag ikaw ay lumapit sa Diyos, ibigay mo ng buong buo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Dahil siya ang tumawag sa iyo. Siya ang pumili sa iyo. Ibigay mo ng buong buo ang buhay mo sa ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Yan tingnan nyo, basahin pa natin dito. Sa James, chapter 4, verse 7 and 8. At dito tayo sa Lucas 10:19-20. Pakibasa rin. Santiago 4:7-8. Dito po sa aklat ng Santiago 4:7 at saka 8. Pasakop nga kayo sa Diyos. Amen. Tatapat magsisalangsang kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Hallelujah. Sa 8, magsilapit kayo sa Diyos at siya lalapit sa inyo. Amen. Maglinis kayo ng inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, at dalisayin ninyo ang inyong mga puso, kayong mga may dalawang akala. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo,
Hindi talaga mawawala sa atin yung minsan dalawang akala. Nag-iisip tayo ng tama o mali. Yan ang laging pumapasok sa isip natin. Baka mali yung ginawa ko. Hindi, tama. Mali, tama. Kaya minsan pumapasok na sa isip mo yung pag-aalinlangan. Nag-aalinlangan ka na sa kapangyarihan ng Diyos. Nag-aalinlangan ka sa pag-ibig ng Diyos. Kung iisipin mo nga naman, ang daming tao sa sanlibutan. Bakit yung mga kapitbahay mo yumaman? Bakit yung mga kapitbahay mo may mga sasakyan? Bakit yung mga kapitbahay mo may mga sariling lupa? Bakit yung mga kapitbahay mong gaganda ng kalamang bahay? Ikaw na anak ng Diyos. Para hanggang ngayon, nasa kahirapan ka. Magpasalamat ka pa rin. Dahil ikaw ay anak ng Diyos. Hindi ka tulad ng mga tao sa sanlibutan. Makamtan man nila ang buong kayamanan ng sanlibutan. Mapasaka nila na ang lahat ng karangyaan. Kung ikapapahamak din lang naman nila, sayang ang buhay. Pero tayo na nandito, may nakakain tayo sa umaga, tanghali, gabi. Nakakatulog tayo ng maayos. Hindi dito sa lupa ang ating tahanan. Ang ating tahanan ay sa langit, naghintay ang Diyos para sa atin. Amen! Everybody say praise the Lord! Kung nag-iirap man tayo, pinahintulutan ng Diyos. Kung tayo man ay nandyan pa sa ating kalagayan ngayon na mahirap tayo, pinahintulutan ng Diyos, tinitesting tayo ng mahal na Panginoon. Dahil kung tayo ay pinagpala na, marami na tayong kayamanan, marami na tayong ari-arian. Kung ang puso natin, wala nang puwang ang Diyos, saan pa siya? Sa labas na ng puso natin. Ganyan na nangyayari ngayon sa sanlibutan. Ang mga tao nagkaroon ng karangyaan, ang mga tao nagkaroon ng kayamanan. Kaya ang nasa puso nila at isip nila, puro ang kanilang karangyaan at kayamanan, katanyagan, kasipagan, kasikatan. Yan ang kanilang nasa isip at nasa kanilang mga puso. Wala nang puwang ang Diyos. Wala nang puwang sa kanila ang Diyos. Kaya ang sinasabi nila, kung mamatay, mamatay na. Ngayon, kumakain tayo ng sagana, sige lang, sige lang. Meron tayong pera, sige, gastos, gastos, gastos. Wala nang puwang ang Diyos sa kanilang buhay. Pero tayo, salamat sa mahal na Panginoon, ang puso natin, pinagbahaya ng Diyos. Nandyan ang puso natin, naging templo ng Diyos. Kahit wala tayong kayamanan, kahit tayo mahirap, kahit tayo ay inuusig, inaalimura, ang Diyos nasa ating puso. Ang Diyos sa pinaglilingkuran natin, hinanda tayo ng kaligtasan, pinagkalooban tayo ng karapatan, tawaging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Meron tayong bahay sa langit. Amen! Dahil hindi tayo taga lupa, taga langit tayo. Amen! Kaya nga kung ating iisip lang, ang babalikan na malapay noon yung mga naglilingkod sa Kanya. Di ang lahat ng bagay dito sa lupa ay mawawala. Lahat ng bagay dito sa lupa, pansamantala lang para sa ating mga Kristiyano. Dahil iiwanan natin yan. Ang ating Diyos ang pupuntahan natin sa langit. Dahil nandun ang ating bahay sa langit. Mansion! Everybody say praise the Lord! Nasa ating puso ang Diyos. Amen? Anak tayo ng Diyos. Dahil sabi ng Biblia, tayo'y templo ng Diyos na buhay. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Yan ang sabi ng Lucas, Kapitulo 19:20, huwag kang matuwa kung ikaw ay nagbago. Huwag kang matuwa kung ikaw gumaling na. Huwag kang matuwa kung ikaw pinagpala na. Matuwa at magalak ang pangalan mo, nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Amen! Everybody say praise the Lord! Imagine kahit na hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Ibig sabihin minsan wala kang alam. Sinasabi nga na iba natin kapatid, no read, no write ako. Wala akong pinag-aralan. Wala akong magandang bahay, wala akong magandang tinutuluyan. Wala lahat. Sa madaling salita,
napakapalad natin. Dahil ang Diyos na tinatawagan natin, kilala tayo. Amen! Ang Diyos na tinatawagan natin, anak tayo ng Diyos. Hallelujah! Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, imagine, pinagaling ka. Pinagaling ka sa iyong karamdaman. Everybody say, praise the Lord! Binago ang buhay mo. Amen! Inalis sa malapay ng bisyo mo, ang sugal, sigarilyo, alak at pambababae. Inalis sa malapay ng lahat ng bisyo mo, ang kasalanan mo yung napatawad. Kaya nun sabi ng Biblia, huwag kang matuwa, huwag kang magalak. Kung ang karamdaman mo'y gumaling na, nagbago ka, pinagpala ka, matuwa ka at magalak, ang pangalan mo, nakasulat na sa aklat ng buhay sa langit. Everybody say, praise the Lord! Yan ang ating pahalagahan ngayon. Hindi katulad ng mga nagdaang araw, yung mga kababayan natin sa Quiapo, grabe. Taon-taon lang nakalang ginagawa. Hindi nila matiyak kung saan sila pupunta. Pero ang Diyos, binibigyan pa sila ng pagkakataon na ang sabi ng banal na kasulatan, ang salita ng Diyos ay dumarating sa tao kapag ang Diyos na ang pipili sa Kanya. Kaya salamat sa ating mahal na Panginoon, tayo na nandito, tinawag ng Diyos. Amen! Pinili ng Diyos. Hallelujah! Tinawag tayo ng Diyos sa buksan ng ating kaisipan. Tinawag tayo ng Diyos, nabasa natin ang Biblia. Ngayon, tayo anak na ng Diyos. Pinili tayo ng Diyos sa iba't ibang lugar na kinalalagyan natin. Bakit? Tayo ay mahalaga sa Diyos. Amen! Dahil hindi ka pipiliin ng Diyos kung hindi ka mahalaga sa Kanya. Amen? Ang dami na natin lugar na pinagkrusadahan. Ang daming lugar natin pinuntahan. Pero ilan lang ang nandyan na nakakasama natin na naglilingkod sa Diyos. Kaya totoo ang salita ng Diyos, many are called, but few are chosen. Everybody say, praise the Lord! Basahin natin yung huling talata dito sa Lucas 21. 18-19. Dito po sa aklat ng Lucas 21, 18 at saka 19. At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. Hallelujah! Sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Hallelujah! Amen. Everybody say praise the Lord! Ang liwanag niyan. Hindi mawawala isa mang buhok sa ating ulo kung hindi papaintulutan ng Diyos na mawala. Ibig sabihin, ang lahat ng buhok natin sa ating ulo bilang ng Diyos. Amen! Yung buhok bilang ng Diyos sa ating ulo, ikaw pa na hindi kilala ng Diyos. Kilala ka ng Diyos. Dahil anak ka ng Diyos. Amen! Anong sabi dyan, no? At hindi mawawala kahit isang buhok ng inyong ulo. O, tingnan nyo. Kaya sorry dun sa mga nakakalbo. Sorry. Pinapaintulutan din ng Diyos na nakakalbo. Nauubos ang buhok. Pero ang sabi dito, sa inyong pagtitiis ay may pagwawagi ninyo ang inyong mga kaluluwa. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya may buhok at walang buhok, kahit anong kalagayan natin ngayon sa paglilingkod sa Diyos, sa ating pagtitiis, may pagwawagi natin ang ating mga kaluluwa. Everybody say praise the Lord! Kahit na may pagsubok na dumarating, patuloy lang maglingkod sa Diyos. Amen! Kung may pag-uusig na darating, patuloy lang maglingkod sa Diyos. Everybody say praise the Lord! Dahil pagkatapos natin magawa ang kalooban ng Diyos, pagpapalain tayo. Amen! We are so very lucky, blessed people by God. Why? We are chosen children of God and heirs of eternal life. Tayo pinili na ng Diyos at tagapagmana ng buhay na walang hanggan.
Everybody say, praise the Lord! Palakpakan natin yung pinakamamalaman ni Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen and amen. Tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Mahirap talaga kasi pag walang controller. Hallelujah. Kung kailan ubos na yung boses ko. Hallelujah. Wala rin tayong instrumentalist. Kaya tayo lahat ay mawit magpuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Thank you, dear Jesus. Glory to God. Children's Choir. Nasaan yung Children's Choir natin? Yung kinanta ng Children's Choir natin, ng solemn song. Tagalog. Children's Choir, nasan ba kayo mga bata? Ay mapaglingkuran, nais kong ikaw ay laging papurihan. Nais kong pangalan mo'y laging bukang bibig. Nais kong kabutihan mo'y laging naririnig. Habang ako'y may hiling, habang ako'y may tinig, Hallelujah, praise the Lord, praise the Lord. Habang ako'y malakas pa sa Amen, praise the Lord, hallelujah. Magkakaya. Nais kong ikaw, Jesus, ay mapaglingkuran. Nais kong ikaw ay laging papurihan. Nais kong pangalan mo'y laging bukang bibig. Nais kong kabutihan mo'y laging marinig. Habang ako'y may hiling. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Habang ako'y may hiling, awitan kita. Habang ako ay malakas pa sa abot ng aking magkakaya. Habang ako'y may hiling, habang ako'y may tinig, awitan kita. Habang ako ay malakas pa sa abot ng aking pagkakaya. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you so much, dear Jesus. Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah. Kita
ako'y mahimig. Hallelujah. Habang ako'y ay tinig, aawitan kita. Habang ako ay malakas pa sa abot ng aking makakaya. Amen. Hallelujah, hallelujah. Habang ako'y may tinig. Yes, amen, 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 amen. Hallelujah. Habang ako'y may tinig, aawitan kita. habang ako ay may lakas pa sa Abot abot ng ng aking aking makakaya. Habang ako ay himig. Yes, amen, Lord Jesus. Hallelujah. habang Ako'y ako'y may may tinig, aawitan kita. Aawitan kita. habang ako ay malakas pa sa abot ng aking Makakaya. Habang ako'y may himig. Yes, Lord. Habang kami may buhay, habang kami may lakas, habang kami, mahal na Panginoon, ay narito sa ipananagawain. Hallelujah. Habang kami buhay, hallelujah. Habang kami may lakas pa, habang kami may buhay, mahal na Panginoon. habang ako'y may himig. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. May tinig, awitan kita. Habang ako ay malakas pa sa abot ng aking makakaya. Sa abot ng aking makakaya. Sa abot ng aking makakaya. Amen. Praise the Lord. Manampalataya tayo sa ating pinakamamahal na Jesus. Tayo muna lahat mga kapatid ko yung magkaroon ng pagkakaisang panalangin sa lahat na po ng ating mga kahilingan, pangangailangan, sa mga may karamdaman, sa lahat ng ating mga kapatiran, narito sa ating banal na gawain, maging sa ating mga viewers, sa lahat po ng mga sumusubaybay sa ating banal na gawain, lalo ng mga kapatiran natin na umati ng Merkules, Biyernes at Linggo, maging sa ating gawain dyan sa Darigayos, at sa ating programang Jesus Miracle Hour, lahat ng ating mga kapatiran, magkaisa tayong manalangin, magsisiyo po mapagpalang Diyos sa mga banal. Pangalan pinakamamahal na Jesus, lahat po kami, mahal na Panginoon, kahabagan mo po, mahal na Panginoon, patawarin mo po kami, mahal na Panginoon, sa aming mga kasalanan na gawa, mahal na Panginoon. Alam namin sa iyo, walang imposible, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos na nagpapagaling, ikaw ang Diyos noon, ngayon, magpakailanman. Mahal na Panginoon, hallelujah. Kabaga mong aming mga kapatiran, aming mga kababayan, ang aming mga viewers, mahal na Panginoon, ano man ang pangailangan sa oras na ito, ipagkaloob mong himala, mahal na Panginoon, sa mga may karamdaman, abutin mo sila sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Lens natin ating mga sarili, ipatong natin ating mga kamay sa ating mga ulo at sa ating mga katawan na may karamdaman. Sabi ng Biblia, they shall lens on the sick and the sick shall recover. Yes, Lord, dear is Jesus. Hallelujah. Mapagpalang Diyos, mga banal sa pangalan ni Jesus, manapain sa pangunang panalangin namin mga pastor, mga ilista, Wilton Estrada Almeda, Beloved Almeda children, ang iyong manggagawa, mahal na Panginoon, hallelujah. Mga beloved ministers, sama-sama kami dumadalangin sa oras na ito.
sa mga kapatid na may mga sakit, sa lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, mga datihan, mga baguhan, they shall lend on the sick and the sick shall recover. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus, bless us and heal us, O Lord God. Isipin natin mga pastor na naglayan sa atin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, demonyo ng mga sakit karamdaman, maalis ka sa aming mga katawan, cast out in Jesus' name. Lahat ng klase ng sakit karamdaman, maalis ka sa mga anak ng Diyos, cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, fever and flu, cast out, back pain, cast out in the name of Jesus. Hallelujah, UTI, cast out, blindness, cast out. Hallelujah, lahat ng mga sakit karamdaman, aming mga kapatira, mga nasa ospital, abuti mo sila, mahal na Panginoon. Sa'yo walang imposible, mahal na Panginoon. Hallelujah, lahat ng mga kapatira na nasa mga bahay na may mga sakit, abuti mo sila, pagalingin mo sila. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Be healed in Jesus' name. Problems, misol, poverty, and vices began in Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. Thank you for the healing. Thank you for the blessing, O Lord God. Palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus, lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. Taas natin mga banal na kamay. Sigaw tayo ng hallelujah, praise the Lord 3 times. Sabay-sabay tayo nagtataroon. Lahat tayo na nandito sa ating gawain, mag-ating mga viewers. Sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Amen. God bless you sa lahat nating mga kapatiran. Bago tayo tuloy ang matapos mga kapatid ko sa ating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, sa lahat na sumusubaybay sa ating programang Jesus Miracle Hour, kayo po ay patuloy lamang na manood at sumaybay sa ating gawain. Subaybayan nyo palagi ang ating programang Jesus Miracle Hour. Gabi-gabi po yan mga kapatid ko, from Monday to Sunday. Yan po ang ating gawain. At medyo nagbabago-bago lang tayo ng oras mga kapatid ko. Pero ang ating programa ay mapapanood nyo uli sa ating dito sa Pastoral House Chapel natin sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. At gawain natin ng Miyerkules, Biyernes at Linggo dito po sa Bangar, sa ating Pastoral House sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. At ganun din po sa Barangay Baki, Baknotan, La Union, ang ating gawain. At pag Huwebes, ang ating pong Bible study, yan po sa Barangay Dargayos, Luna, La Union. Sa bahay po mismo na ating beloved Barangay Captain Rolando Casipit. Kaya sa lahat nating mga viewers, sa lahat ng ating mga kapatiran, hallelujah, na kung saan dito po sa ating Pastoral House sa Bangar, hallelujah, sa Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union, ay nakapagla-live po tayo. Kaya patuloy lamang yung subaybayan ating banal gawain. Kaya sa ating mga baguhan, tanggapin yung ating mahal na Panginoon Jesus. Napaka-importante po niyan na tayo po'y maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Sumunod po kayo sa panalangin ng pagsisisi at pagtanggap sa ating mahal na Panginoon. Sabihin po natin, mapagpalang Ama sa langit, sa pangalan ni Jesus, pinakamamahal na Panginoon Jesus, ako po ay nagsisisi sa lahat ng aking mga kasalanan na gawa. Mahal na Panginoon Jesus, salamat po na napakinggan ko ang mensahe ng kaligtasan. Mahal na Panginoon Jesus, ikaw ay Diyos, sasambahin ko sa Espiritu at katotohanan. Mahal na Panginoon Jesus, ikaw ay Diyos na nagmamahal sa akin. Iligtas mo po ako, sampu na aking mamahal sa buhay. Tinatanggap kita ngayon, aking Panginoon, Diyos at Ari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, sa pangalan ni Jesus, Amen. Opo, mapagpalang Diyos sa mga banal sa pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, lahat po ng mga baguhan aming mga viewers, mahal na Panginoon, ang mga nagte-text, ang mga tumatawag, mahal na Panginoon, na nagpapabackup prayer, mahal na Panginoon, ng mga loved ones sa may sakit, abutin mo sila, mahal na Panginoon. Ang lahat ng mga viewers, mahal na Panginoon, may mga loved ones sa iba't ibang lugar, mahal na Panginoon, abutin mo sila. Ang mga tumanggap sa iyo, iligtas mo
Sulat mo kalamang pangalan sa aklat ng buhay sa langit. 10 na kalamang mahal sa buhay sa pangalan ni Jesus. Pangalan ni Jesus. Amen. At sa ating mga foreigner brethren from different nations, from different countries, receive now, dearest Jesus. Serve, dearest Jesus, beloved brethren, beloved loved ones, so beloved foreigner brethren. Try, dearest Jesus will bless us physically, materially, financially, and spiritually. Receive, dearest Jesus. Follow this prayer and repeat this prayer after me. Precious Heavenly Father, in the name of dearest Jesus, thank you so much for your gospel, the power of God unto salvation. Lord, dearest Jesus, I believe in you. Thank you, Lord God, that you born and died on the cross of Calvary to save me from eternal damnation. Father, dearest Jesus, bless me. Father, Lord, dearest Jesus, I accept you now as my Lord, God, Savior, Redeemer of my soul. Save me now and forever. Bless me and all my loved ones. Father, I pray in Jesus' name. Amen. Yes, Lord, there is Jesus. To the first, beloved Pastor Evangelist Willis Rada Almeida. Bless the beloved viewers, Lord God, beloved foreigner brethren. Write their names in the book of life in heaven. Bless them physically, materially, financially, and spiritually. Father, I pray in Jesus' name. To the first, beloved Pastor, the prayer of a righteous man availeth much. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. God bless you, beloved brethren. God bless you, beloved kapatiran natin sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. God bless you sa lahat ng ating mga naabot, na ating banal na gawain, sa ating pong nagiging live program, live na ating gawain dito po sa Pastoral House Chapel natin ng Barangay Bangar, Nagsabaran, Bangar, La Union. Praise the Lord. Sa ating Pastoral House. Barangay Nagsabaran, Bangar, La Union. Pagpalain tayo lahat ating mahal na Panginoon Jesus, at sa lahat ng ating mga patiran, magbigay tayo ng ating special love offering para sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Share your blessing. Sa lahat ng ating mga minamahal na mga patiran, tayo mag-pray. Opo, mapagpalang Diyos, mga banal sa pangalan ni Jesus, naming tagapagligtas ngayon at magpakailanman. Pagpalain mo po, mahal na Panginoon, lahat ng mga kapatiran na mayroong malaking puso sa pagbibigay para sa iyong gawain, mahal na Panginoon. Ibalik mo sa kanila na higit sa lang inaasahan ang kanilang pinagkakalob sa iyong gawain. Maging aming mga foreigner brethren, mga loved ones ng aming mga kapatiran sa abroad, mahal na Panginoon. Pagpalain mo mga kapatiran, nagbibigay, mahal na Panginoon, ibalik mo sa kanila na higit sa lang inaasahan. Bless them physically, materially, financially, and spiritually, Father of Jesus. Lahat ng aming mga kapatiran na merong pusong nagmamahal sa iyong gawain, mahal na Panginoon, para po sa special love offering sa oras na ito. Pagpalain mo lahat ay mga anak sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.